1982 nung nangyari at nasaksihan ni Ronnie ang mga bagay na to, na hanggang ngayon ay hindi niya maalis sa kanyang isip. Orihinal na taga Nueva Ecija ang kinagisnan at kinalakihan ni Ronnie dahil sa taga doon ng kanyang ina. Pero may isang punto sa kanyang buhay na umuwi sila ng kanyang ama sa Zamboanga del Sur dahil sa pag-aaway ng kanyang ina at ama. Yung sobra talagang away ng mag-asawa. Yung tipong hiwalayan ang nangyari nung gabing iyon na naging dahilan ng mabilis na desisyon ng kanyang ama na paghatian na lang nila ang kanilang mga anak kung hiwalayan din lang ang mangyayari. At kahit ayaw ng ina ni Ronnie na ibigay siya sa kanyang amang si Sammy, ay wala itong nagawa dahil sa lakas nito kontra sa kanyang ina. Dalawa kasi silang magkapatid at ang naiwan sa kanyang ina ay yung babae. Labagman sa kalooban ni Ronnie na iiwan ang kanilang baryo o ang bayan no ng Nueva Ecija, ay nangyari na nga ang nangyari nung gabing yun. Umalis nga sila ng Nueva Ecija na ang tanging dala lamang ay ang suot nilang damit ng kanyang ama at pera. Umuwi sila ng Zamboanga del Sur kung saan naman orihinal na lumaki ang kanyang ama. Sa mga panahon na to ng kwento ay nasa edad 10 pa lang si Ronnie. At mahirap man nung gabing umalis sila ay parang kinakailangan niya nang tanggapin ang kapalaran na sila na lang ng kanyang ama ang magpapatuloy ng panibagong buhay sa Zamboanga del Sur. At dito niya na makikita at mararanasan ang mga kakaibang pangyayari na halos hindi abot ng imahinasyon ng tao kung ang pagbabasihan ay ang realidad. Ayon kay Ronnie, liblib at malayo sa kabihasnan ng barangay kung saan nanggaling ang kanyang ama. Dahil pagpasok mo sa isang kalsada na nakadugtong sa isang highway, ay may 2 kilometro ka pa nalalakarin na nooy may mga putol-putol naman na simentado. Maluwang naman ang daan, kaso nga lang bukid at kakahuyan na ang madadaanan mo bago mo marating ang isang makitid na daan na 1 kilometro ulit ang layo mula sa kalsada. Pagkatapos sa daan na yun ay madadaanan mo ang ilang talahiban, bukirin at malawak na taniman ng nyog. Pag nalagpasan mo na yon ay tatawid ka na sa ilog na gawa sa malalaking tabla na pininas mula sa mga trosong matitibay. At doon mo palang makikita ang baryong pinanggalingan ng ama ni Ronnie na si Ginoong Sammy nga. At ang pangalan ng baryong ito ay Kibugtot. Tumuloy sila noon sa isang tiyuhin ni Sammy. Ayon pa kay Ronnie na isang maliit na kubo lamang ang bahay ng tiyuhin ng ama niya dito. Mga nasa edad 80 pataas ang matanda at di hamak na mas maayos ang bahay nila sa Nueva Ecija. Pero wala namang magagawa si Ronnie noon kundi sundin ang kanyang ama. Tsaka yun lang daw kasi ang parang pinaka-close ng ama niya na natitirang kapamilya nito doon. Pero sa kabutihang palad ay mabait naman ang matanda na nakilala ni Ronnie bilang Lolo Ipong. Sabi pa ni Ronnie na nasa 500 hanggang sa 600 ang populasyon ng liblib na lugar na ito. Kasama na doon ang mga bata hanggang sa mga matatanda. Na kung susumahin ay marami na rin kung iisipin mo nung mga panahong ito. Pero syempre, dahil nga sa isa itong baryo, ay halos magkakakilala na rin lang ang pamilya dito. At buwan lang ang lumipas sa panatili nila Ronnie, ay doon na rin niya nalaman na ang lugar pala na ito ay baryo ng malalakas na albularyo. At doon din lang niya nalaman na pati pala ang kanyang ama ay kabilang sa karunungang tangan ng mga taga doon. Hindi pa lubusang maintindihan noon ni Ronnie kung bakit mas pinipili ng mga tao dito na manirahan. Napakalayo nga sa palengke o sa merkado. Pero malalaman din niya kung bakit doon na lamang nagtipon-tipon sa baryo ang mga iyon, ang mga albularyo. Nang isang araw, nang inutusan ng kanyang ama si Ronnie na mangahoy sa palibot ng kakahuyang ito. Pero may kasama naman siya noon na kaparehas niyang pabinata sa baryo. At isa dito ay si Udan na naging matalik din niyang kaibigan sa baryo. At ang tanging bilin lamang noon ni Ginoong Sammy ay kumuha sila ng mga tuyong kahoy
hanggang sa kaya nilang bitbitin. Ngunit eto yung kabilin-bilinan niya. Udan, iyo, hindi pa masyadong sanay si Ronnie dito sa ating lugar. Kahit sana ay ikaw na ang bahala sa pangangahoy nyo. At alam mo naman kung hanggang saan ang hangganan nyo, hindi ba? Pag nakita nyo na yung lumang balon at yung taling nakabarikada sa mga kahoy, yung may mga maliliit na kampana, ay lumayo na kayo, ha? Huwag na kayong lalagpas doon. Oho, Tiyo Sammy. Sagot naman ni Udan. Hawak ang puluhan ng kanyang tirador na nakasabit sa kanyang leeg. Samantalang si Ronnie noon ay may hawak naman na tila itinaling damit na luma na. Naanimoy ang bigat-bigat ng dala niya. Ano ba yan, anak? Bakit parang bigat na bigat ka sa dala mo? Itay, bato para sa tirador namin. Baka sakaling makakita kami ng labuyo. Ganun ba? Mailap na ang labuyo ngayon. Buti kung makakakita kayo ni isa. Tandang ang marami dyan. Nakomento ni Lolo Ipong. Di bali na, Lolo. Malay nyo naman, makachamba kami. Sagot naman ni Ronnie. O siya, sige. Lumakad na kayo. Ito yung mga panali para sa mga kahoy. Wika ni Ginoong Sammy, sabay bigay ng mga lubid na gawa sa abaka. Sige, Lolo, Tiyo, wika nun ni Udan. Alauna yun ng hapon nang lumakad na ang dalawa para mangahoy sa kagubatan nila. Nang makalayo na ang dalawa, sa bawat hakbang ni Udan at Ronnie sa kakahuyan, ay ramdam nila ang bigat ng katahimikan. Tanging langit-ngit ng mga tuyong dahon at huni ng mga ibon ang umaalingaw-ngaw sa paligid. Dalawa silang parehong may bitbit ng lubid ng pangtali ng kahoy. Pawis ang mga batok, pero maayos naman nilang sinunod ang bilin ng ama ni Ronnie, na kapag nakita nila ang lumang balon at ang mga nakatabing na lubid na may maliliit na kampana, bawal nang lumagpas mula doon. Dahil makalipas ang halos kalahating oras ng pagbibitbit nila ng tuyong sanga, tumigil si Udan at itinuro ang kanilang unahan. Ron, ayan na yun yung balon. Mahina pero may diin na sabi ni Udan habang tinuturo ang isang lumang balon na halos natatakpan na ng mga gumagapang na baging sa gilid nito. May mga poste na pinagdugtungan ng lubid at sa bawat buhol ay may maliliit na kampana na bahagyang umaalog kapag tinatamaan ng hangin. Tumigil din si Ronnie. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Tapos kay Udan, hanggang dito na lang tayo, di ba? Tanong niya na may halong kaba sa boses. Oo, bawal daw lumagpas dito, sabi ni Tiyo Sammy, ng tatay mo. Sagot naman ni Udan. Sabi nila kasi may mga bagay daw dyan na hindi para sa atin. Tunod ng Dan? May mga aswang daw dyan sa parting yan. Aswang? Tugon na lang ni Ronnie na nakaramdam noon ng takot. Napatingin pa si Ronnie sa mga kampana dahil sa mahinang kalansing sa bawat dampi ng hangin sa mga yon. Para bang may babala ang mga tunog na iyon. Tara na, tapusin na lang natin to, sabi niya at nagsimulang mag-ipit ulit ng mga sanga sa lubid nilang dala. Mabilis nilang natapos ang pangangahoy bago pa man lumubog ang araw. At sa totoo lang ay masunurin naman talaga silang dalawa. Pero bata pa rin sila at gaya ng lahat ng bata ay may halo pa ring kuryosidad at kalikutan ang kanilang mga isip, lalong-lalo na't mga lalaki sila. Pero habang ibinabalikat nila ang naipong mga kahoy, bigla silang napahinto nang marinig ang tila pagtuktok ng isang tandang sa hindi kalayuan. Udan, labuyo. Parang labuyo yun Bulong ni Ronnie na kumikislap ang mga mata sa galak. Agad nilang ibinaba ang mga kahoy at inabot ni Udan ang kanyang tirador at kinuha mula sa bulsa ang maliit na bala na bato. Tara na, baka makachamba tayo, sabi pa ni Udan na halata mong gigil na gigil ang dalawa. Sinundan nila ang tunog
at doon nila nakita ang isang labuyong tandang na matikas ang tindig. Pula ang palong at abala yun sa pagtuka sa lupa. Maingat silang lumapit. Sakto, bulong ni Udan, sabay batak ng tirador at pinalipad ang bala. Pero tumama lang yun sa lupa, malayo sa manok. Tumilapo ng mga tuyong dahon at lumipad palayo ang tandang. Sayang! Sigaw ni Ronnie, sabay habol nito. At doon na nagsimula ang kanilang pagkakamali. Dahil sa kakahabol nila, hindi na nila namalayan na nalagpasan pala nila ang lumang balon. Hindi na nila napansin ang mga kampana, ang lubid at ang lahat ng babala. Hanggang sa makita nila ulit ang tandang, nakatayo sa ibabaw ng isang ugat ng puno na tila nang aasar pa sa kanila. Akin na to ngayon, sabi ni Udan, sabay asinta ulit ng tiradora. At sa pagkakataong ito, tumama ang bala. Tumilapon pa nga ang tandang sa lakas ng pagkakatama nito. Ayos! Sabay takbo ng dalawa papunta sa nahulog na manok. Dali-dali nilang pinulot ang ibon. Parehong humahagik-gik pa sa tuwa. Pero nang sabay silang tumayo, biglang dumampi ang malamig na hangin. Hindi ito basta ihip ng simoy. Para bang may huminga sa batok nila. Sabay silang napatigil noon. Walang kumikibo. Tanging mga dahon lang ng mga puno sa hangin. Pero iba ang pakiramdam nila. Para bang may nakamasid. Udan? Naramdaman mo yun? Mahina at mabagal na tanong ni Ronnie. Napilit na nilalamon ang kaba sa paglunok nito ng laway. Hindi naman agad sumagot si Udan. Nakatingin lang ito sa paligid. Tsaka bumulong ng, Ron, may tao? O kung ano man, parang nanonood sa atin. At sa pag-uusap ng dalawa, sa malayo ay may mga kaluskos. At sa pagtahimik ng dalawa, narinig nila ang parang mabagal at parang kaluskos ng mga mabibigat na hakbang na dumarating mula sa kailaliman ng kakahuyan. Nang maya-maya pa ay lumantad na ang nasa 4 na lalaki na mukhang gusgusin ang mga itsura. Parang alambre na buhaghag ang mga buhok ng mga ito na animoy hindi naliligo o nagpapagupit ng ilang taon. Hindi naman alam ng dalawa noon kung anong mararamdaman nila. Kasi para silang natatae na naiihi at nanlalabot na nanlalamig ang kanilang katawan dahil sa takot. Pero kaparehas lang naman nila ng mga tao ang mga lumabas sa madadawag na halaman. Ngunit lubog nga lang ang pisngi ng mga yun at halos luwa na ang mga mata na parang tuod na nakatingin sa kanila. Walang emosyon. Basta iba yung pakiramdam nila sa mga ito na halos malingkis na nga ni Ronnie yung manok na labuyo sa higpit ng pagkakahawak nito. Sabi ko na nga ba, darating ang araw na ito. Tong, bilisan mo, ang dugo nila! Wika nung isa na nasa gitna ng 4 na lalaki. Kasabay ng biglang pagpukaw naman nung isa sa tabi niya, mabilis. Sabay parang may hangin na humaplas din sa dalawa ng napakabilis. Hanggang sa, ang bango naman ng mga dugo nyo. Wika ng lalaki sa kanilang likuran. Kasabay ng paglalagay nito ng dugo mula sa kanyang mga tumulis na kuko sa isang maliit na bote. Hindi naman nakalingon ang dalawa kasi nga takot na sila. At nagwika ulit yung nasa harapan nila ng, bilisan mo Tong, ipatak mo yan sa balon bago dumating dito ang mga albularyo ng baryo. Sigaw nito. At doon ay biglang nawala ulit ang nilalang sa likod nila. Kasabay noon ang pakiramdam ng dalawa ng hapde sa kanilang mga braso na nung tinignan ng dalawa ito na halos sabay ay may mga sugat na sila at doon pa lang sila nakapagsalita. Anong nangyari? Wika ni Udan dahil lingid sa kaalaman ng dalawa na sa hanging humaplaw kanina sa kanila nung nawala ang isang lalaki at napunta sa likuran nila
ay sinugatan sila nito para makakuha ng konti sa kanilang mga dugo. Sa sobrang bilis noon ay hindi nila ito nakita. At yun na nga yung dinala ng lalaki na inutos naman nung isa pa na ipatak na sa balon. At sa takot naman ng dalawa ay, "Takbo! Takbo ron!" Wika nun ni Udan. Halos sabay na tumakbo ang dalawa. Nabitawan pa ni Ronnie ang manok. Ngumisi lang naman ang tatlong natitirang lalaki habang tinitignan silang tumatakbo. At bigla na lang nawala ang mga ito sa bilis nila sa pagkilos. Pero habang tumatakbo noon ang dalawa, ay bigla namang nagdilim ang kalangitan na para bang nagbadya ang pagbabago sa kagubatan na iyon. Umihip noon ang malakas na hangin kasabay ng mga panakanakang pagkidlat hanggang sa nadapa pa si Udan sa pagtakbo. Udan! Udan! Pag-aalalang pagtulong ni Ronnie. Hanggang sa pagtayo nilang dalawa ay halos nasa tabi na nila ang tatlong lalaki sa kanilang likuran. Nakangising nakatitig ang mga yun sa kanila ng matalim. Hanggang sa nabigla naman ang mga yun nang parang umuga ang lupa sa kinatatayuan nila kasabay ng pagsasalita ng boses na, "Sige, idampi niyo ang mga daliri niyo sa dalawang batang yan at tinitiyak ko sa inyo ay mauubos ang lahi niyo sa lugar na ito." Wika ni Lolo Impong na bigla na lang dumating sa eksena kasama si Ginoong Sammy na may hawak naman na itak na parang handa ng makipaglaban. Sabay padyak ulit ang matanda ng kanyang paa sa lupa na animoy napakabigat na parang siya yung nagpapauga ng lupa sa lugar. "Ipong," wika lang naman ng isang lalaki kasabay ng pagdating ng pang-apat na kasama nila na nawala kanina. Pagkatapos nitong sugatan at kumuha ng pataklang ng dugo ng dalawang bata. "Pinono, tapos na," sambit nito ng maigsi. "Ganun ba? Ipong, wala na ang bakod. Bukas na ang selyo at alam mo na ang ibig sabihin nito." Wika ng lalaki kasabay ng paglalaw ng mga yon na halos sabay-sabay din. Doon ay lumapit na si Ginoong Sammy sa dalawang bata. "Udan, Ron, ayos lang ba kayo?" sabi niya sabay takbo nito ng pag-aapura sa mga bata. Samantalang hindi naman alam ng dalawa kung ano ang kanilang isasagot sa mga sandaling iyon. Kaya naman ay naglakad na lang sila na wala silang imik. At dinaanan pa nila noon ang balon. Takang-taka noon ang dalawa dahil sa yung lumang balon na nakita nila kanina ay naging parang bago na ulit at nawala na ang mga damot baging na nakakapit dito at yung mga lubid na nakatali doon na nakakonekta ng pagkakatali rin sa mga puno ay napigtas na. "Tiyo, paano na ngayon yan?" tanong naman ni Sammy. "Ano pa nga ba? Hindi kailangan natin silang pigilan na makalagpas sa ating baryo." Wika nito na parang may mahirap na sitwasyon silang kinakaharap. Matapos ang pag-uusap na yon, habang naglalakad pa uwi si Ronnie at Udan, bakas pa rin sa mga mukha nila ang takot. Nanginginig pa nga si Udan at si Ronnie naman ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nakita at naramdaman nila. Mabigat sa pakiramdam ang hangin. Parang may naiwan sa kakahuyan na hindi nila maintindihan. Tahimik silang apat habang naglalakad. Tanging mga yabag lang nila ang maririnig. At nang marating na nga nila ang bahay, agad na isinara ni Ginoong Sammy ang pinto. Ay, bumuntong hininga siya. Tsaka tumingin sa dalawa. "Umupo kayo." Utos nito sa mababang boses, pero kita ang pag-aalala sa muka. Tahimik naman na sumunod si Ronnie at Udan. Nanginginig pa rin ang kamay ni Ronnie at mahigpit pa rin ang kapit ni Udan sa tirador niyang walang bala. Sa gilid naman ay nagsalita si Lolo Ipong. "Mga bata, sa tingin namin ay may dapat na kayong malaman. Kahit bata pa kayo, ay oras na para sabihin namin ang totoo." Nagkatinginan si Ronnie at Udan.
Kita sa kanilang mga mata ang halong takot at pagkalito. Lumapit naman si Ginoong Sammy, humawak sa mesa, tsaka nagsalita ng diretsyo. Ang lumang balon na nakita nyo, o yung balon nga sa kagubatan, ay hindi yun basta balon. Matagal na yung nakatayo dyan bago pa ipinanganak ang mga magulang natin. Ginawa yun ng mga pinakamatitinding albularyo at antingero dito sa Kibugtot. Matagal ng panahon iyon nung nakikipaglaban pa sila sa mga Kastila. Napasinghap noon si Ronnie. Bakit po? Ano pong meron sa balon na yon? Doon sa balon na yon ay ikinulong ang mga lipi ng aswang, singit ni Lolo Impong. Nanlaki ang mga mata ng dalawang bata. Anak, kaya kami nandito sa baryong to, dagdag ni Sammy. Dahil ang mga ninuno natin, sila ang nagbantay para hindi makalabas ang mga nilalang na yon. Gumawa sila ng panali, mga tali na may orasyon, mga kampanang maliliit para sa babala. Lahat yun ay konektado sa balon. Nang sumabat naman si Lolo Ipong. Habang buo ang panali, habang sarado ang balon, ligtas ang baryo. Hindi makakalabas ang mga aswang. Hindi sila makakalapit sa mga tao. Bakit po sila nakalabas? Tanong ni Uda na nanginginig pa rin ang boses. Huminga ng malalim si Sammy. Dahil yun sa inyo. Parehong nagkatinginan ng bata. Ganito kasi, mga bata. Ang sumpa ng mga albularyo noon o ang selyo na ginawa nila, paliwanag ni Lolo Ipong. May kahinaan ang orasyon sa panali. Mababali lang yon kung madadampian ng dugo ng isa sa mga anak o apo ng mga albularyo mismo. Lalo na kung ito'y birhin pa sa mga karunungan. At kayo ang ginamit nila. At dagdag pa ni Lolo Impong na ang balon na iyon ay parang nakadugtong sa isang dimensyon ng kadiliman kung saan nga nakakulong ang mga aswang. Kaya ang balon ang parang pinakapintuan lang nito, pero siyang pinakaimportante sa ginawa ng kanilang mga ninuno. Napalunok noon ng laway si Ronnie. Kaya pala, sinugatan nila kami. Tumango noon si Sammy. Sabay, oo, kinuha nila ang dugo nyo at ipinatak nila sa balon. At nang mangyari yon, napatid na ang sumpa o selyo, naputol ang panali at nabuksan na ang balon. At ngayon, singit ni Lolo Ipong, at ngayon na wala nang pumipigil sa mga nilalang na yon, ang susunod nilang gagalawin ay ang baryo natin. Biglang umihip ang malakas na hangin sa labas, sabay ng sunod-sunod ng pagkulog na parang tumutugma sa mga salitang binitiwan ng matanda. Tahimik lang naman si Ronnie at Odan. Pigil na ang kanilang paghinga nang nagpatuloy si Lolo Ipong. Kaya dito nagtipon-tipon ang ating angkan. Lahat ng albularyo, lahat ng may angking kaalaman ay dito nanirahan dahil tayo ang huling depensa ng Kibugtot. Dahil kung babagsak ang baryong to, lalabas na ang mga aswang, hindi lang sa kagubatan, pati sa mga bayan, sa mga tao, ay magiging salot na sila. Napasapo sa ulo noon si Sammy. Hindi madali ang susunod na mangyayari. Hindi lang panali ang napatid. Babalik sila at mag-iiganti. Sabi pa niya. Mabigat ang katahimikan sa loob ng bahay. At tanging makulog lang ang maririnig mo mula sa malayo. Tumingin noon ng direkta si Lolo Ipong sa dalawang bata. Hindi namin ginusto na madamay kayo. Pero tapos na. Alam niyo na ang totoo. At nangyari na rin ang nangyari. Kaya makinig kayo. Mula ngayon, magsisimula na ang laban natin sa mga aswang. Matapos ang usapan na iyon, si Lolo Ipong naman kasama si Ginoong Sammy at ang iba pang matatandang albularyo sa baryo ay agad na nagpatawag ng pagpupulong sa gitna ng baryo
doon sa lumang kubo na gawa sa kawayan. Malapit sa puno ng balite ay isa-isa nang dumating ang mga kilalang albularyo at antingero ng Kibugtot. May ilan pang galing sa kabilang baryo na dinala pa ng kabayo at karitona dahil hindi pwedeng maantala ang pagdating ng mga kapanalig ng mga ito. Kita sa mukha ng lahat ang kaba at pag-aalala. Mula sa mga puting buhok ng matatandang albularyo hanggang sa mga panabang itak na dala ng mga mas batang kasapi. Halata at alam nila nga may mga nakalabas ng aswang sa balon. Nasa gitna nun si Lolo Ipong, nakatayo, dala ang kanyang tungkod na may nakaukit na mga lumang orasyon. Maging ang bawat buhol ng tungkod na yon ay may laman na maliit na dahon na ayon sa kanya ay galing pa sa bundok na tinitirhan ng mga diwata. Mga kasama, nabuksan na ang balon. Napatid na ang panali. At ngayong gabi ay hindi lingid sa ating kaalaman na maaaring marami ng aswang ang nakalabas dito. Sabi ni Lolo Impong. Wala namang kumibo. Tanging kaluskus lang ng mga dahon sa paligid ang naririnig. Lumapit naman si Ginoong Sami sa gitna. Kailangan nating pigilan ang mga yon. Dito pa lang sa kagubatan. Hindi sila pwedeng makalabas papunta sa mga kabayanan natin. Sumabat naman noon ang albularyong si Trisin, isa sa pinakamatanda sa kanila. Alam nating hindi basta-basta ang mga yon. Hindi sila katulad ng mga ordinaryong aswang na napapatumba lang ng bawang o asin. At habang nagaganap ang pagpupulong, si Ronnie at Udan ay nasa gilid lang naman, tahimik. Pero halata mo nga ninenervyos na sa mga mangyayari. Alam kasi nilang sila ang dahilan ng lahat. Kung hindi lang nila nalagpasan ng balon kanina, ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Paano natin pipigilan ito, Tiyo? Tanong ni Sami. Kailangan nating buuin ulit ang panali. Pero hindi yun madaling gawin. Hindi naman pwedeng basta tali lang at orasyon lang ang kailangan nating gamitin. Kailangan natin ng orasyon ng 4 na hangin. Napatingin ang lahat. Alam nila kung gaano kalakas ang orasyon na iyon. Dahil ibig lang sabihin ito, darating ang punto sa gabing ito na dugo at buhay ang kapalit ng ilan sa kanila. Tumingin si Lolo Ipong sa dalawang bata, kay Udan at Ronnie. Sabay tingin niya ulit sa mga kasama nito at wika niya ng, dahil natitiyak kong sa 4 na direksyon ng kagubatan, lalabas ang mga yon. Kapag hindi natin naisara ang mga pintong yon, tuloy-tuloy na silang makakalabas sa balon. Kaya umpisahan na natin ngayon. Wika ng matanda. Dahil mag-uumpisa na ang digmaan ngayong gabing ito. Kaya listo kayo. Dagdag pa nito. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ni Lolo Ipong. At doon na ay mabilis na ang naging kilos ng lahat. May mga nagsimulang gumuhit na ng bilog sa lupa gamit ang pulang alkitran at abo ng sinunog na halamang itim. May mga naglatag ng mga bote ng langis na binasbasan ng orasyon. At ang iba ay pumuputol ng mga sanga ng kawayan para gawing bagong bakod sa paligid ng balon. Si Sami naman at ang 3 lalaki na kapataran niya ay nakahawak na sa mga mahahabang itak na may ukit ng mga lumang simbolo. Ang mga kababaihan naman na albularyo ay nagbubulong na ng mga dasala habang pinapahid ang dugo ng manok sa mga poste at kawayan na itinatayo. Pero habang abala ang lahat, ay biglang umihip ang malakas na hangin mula sa hilaga. Sumabay ang mga mahihinang halakhak na parang galing sa ilalim ng lupa. Isa-isang nagkatingina ng mga albularyo. Dumating na sila! Sabi ni albularyong Trisina. Kasunod nito, mula sa kagubatan ay sumulpot ang mga matang pula na kumikislap at nagliliwanag sa dilim isa-isa. Lumabas ang mga nilalang na parang tao pero hindi naman normal na tao. Mahahaba ang mga kuko ng mga ito at gusot-gusot na mahahaba ang kanilang buhok at ang mga balat nila ay kulay abo na parang nababad sa putik at dugo. Handa na ang lahat!
Sigaw ni Lolo Ipong, sabay taas ng kanyang tungkod, hudyat ng digmaan. Bigla nung kumislap ang 4 na poste sa paligid ng balon, sumilaw ang liwanag na parang kidlat. Pero hindi ulan ang dala nito, kundi pader ng apoy at hangin. Ngunit mabilis na ring sumugod ang mga aswang na nasa labas na. At ang unang tumalon ay ang mga nasa itaas ng puno. Pero sinalubong ito ng apoy mula sa langis na pinahid sa mga poste. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga ito. Pero hindi sigaw ng tao, kundi parang halakhak ng demonyo na nasusunog. Sa kabilang direksyon naman ay 5 pa ang sumugod. Pero hinarang naman sila ng grupo ni Sabi at ng 3 pang antingero. Hawak ang mga itak na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa bawat pag-igsak ng itak ay may sinisigaw silang orasyon, malalim, matinis at sabay-sabay. Kaya naman natutumba ang kanilang mga kalaban na bago pa dumapo sa lupa ay nagiging abo na. Pero hindi basta-basta ang mga aswang. Sa bawat nasusugatan naman nila ay may kapalit na 2 pang sumusulpot mula sa dilim. Samantalang habang nagaganap na nga ang digmaan, sa gitna naman si Lolo Ipong ay napapikit. Bumubulong ng dasal mula sa tungkod niya. Tapos ay sa di kalayuan, lumabas ang hangin na parang ipo-ipo papaikot sa balon. At yun ay para isarang muli pala ang pintuan ng kadiliman. Habang patindi naman ang patindi ang laban, ang hangin sa paligid ay bumibigat. Kasabay noon ay ang pagpasok ng kulay itim na parang abo mula sa loob ng apoy na nakapalibot sa ginawang pabilog na guhit ng mga albularyo. Maluwang kasi iyon na halos 10 metro ang kalayo mula sa balon papaikot. Sa dilim ay maririnig mo ang alulong ng mga aswang. Mababang ungol ng mga nilalang na tila sabik na lumabas. At sa kabilang bahagi ng bilog ay nagsimula na ang mga sigawan ng mga albularyo. Sabay inihagis ang isang buslo ng kakaibang abo. At doon ay parabang mas lalong nagliyab ang lupa at nagsilbing harang ang bilog na apoy laban sa mga aswang. Pagkatapos ay pinasok ng mga albularyo ang bilog. Hawak ang kanilang mga anting-anting na tila ba hindi sila naaapektuhan nung apoy. Habang nag-uurasyon na paulit-ulit nilang binabanggit, may tono ang bawat salita, malalim, parang kulog na dumadagundong sa lupa. At habang umaalingaw-ngaw ang dasal, at isa-isa namang sumasalakay ang mga nilalang sa palibot nito habang nasa kalagitnaan sila ng engkantasyon. Ngunit hindi sila makapasok dahil nga sa apoy. Nang sa labas ng bilog ay isang albularyo ang nabuwal nang lamunin siya ng 3 halimaw. Rinig ang pagkisik ng mga buto at ang pagsigaw niya bago tuluyang maglaho sa dilim. "Huwag kayong bibitaw! Ituloy ang usal!" Utos naman ni Tresina habang pinapalo ang isa pang nilalang gamit ang latigo na may banal na langis. Dahilan para magsisigaw ang aswang ng matindi at maabo ang balat. At sa mga nag-uurasyon naman sa loob ng bilog, bawat dasal nilang binibitawan ay may kasabay na kidlat na parang sumasagot ang kalangitan. At sa kalagitnaan ng kaguluhan, 4 na albularyo ang pumesto na sa 4 na sulok ng bilog. Hawak ang kandilang pula. Isa-isa nilang sinindihan iyon at sambit nila ng sabay-sabay. "Sa dugo at buhay, isinasara ka namin." Sabay-sabay nilang sambit. At doon na nga, nagsimula ang huling sakripisyo. 3 albularyo ang kusa ng lumapit sa balon noon at tumalon mismo sa loob habang nagdarasal. At sa mismong pagbagsak nila, sumiklab ang apoy sa bungad ng balon. At maririnig mo pa ang sigaw ng mga nilalang habang parang may humihigop na hangin papasok dito. Yung ginawa kanina ni Lolo Impong. Ngunit sa inaakala nila nga matatapos na ang laban, sa pagsisimula na ang pagsarang muli ng lagusan ng balon, ay bigla na lang nagsamaterial naman ang itim na usok na naramdaman nilang lumabas kanina. At isa pala yung kahindik-hindik na halimaw o isang aswang.
Pero agad naman na ibinaon ni Lolo Ipong ang dulo ng tungkod nito sa lupa sa harapan ng kinatatayuan niya, kasabay ng pagyanig ng paligid. At bago dumapo ang nilalang sa paglabas nito sa bilog na ginawa nila, ay nagningning ang mga orasyon na nakaukit sa kanyang tungkod. Kasabay ng mabilis na pagbunot ni Lolo Ipong, ay hinampas niya ang nilalang gamit ang nagliliwanag na tungkod. Nayanig ang buong katawan ng nilalang na para bang dinaanan ng lindol, kaya naman nagkabitak-bitak iyon. Sabay biglang pagkalusaw nitong muli, sunod ng paghigop ng balon sa lahat ng mga abo nito. At dito na rin ay sumapit na ang mga huling dasal ng mga albularyo. Lumakas na ang paghigop ng balon ng hangin at ang lahat ng mga aswang na nakawala at yung mga iilang aswang pa na naninirahan sa labas ng balon ay hinigop na nito ng tuluyan. At doon ay sa mga ilang minuto ay naibalik na nga ang mga aswang sa selyo ng balon. Pagkatapos ng matinding labanan sa may balon, ay unti-unti ring naghilom ang paligid. Pero halata sa itsura ng mga albularyo ang pagod at lungkot. Dahil sila ang nanalo. Naitaboy nila ang nilalang at naiselyong muli ang balon gamit ang mga sinaunang dasal at alay. Pero may naging kapalit. 3 sa kanila ang di na nakabalik ng buhay dahil ang katawan ng mga ito ay inalay mismo sa balon. Dahil iyon ang huling kondisyon para tuluyang maisara ang daanan ng mga nilalang mula sa ilalim. Para bang ginawang pinto o kandado ang mga kaluluwa nila. Isang pinto na hindi na kailanman mabubuksan kung walang katumbas rin na buhay. Habang nangyayari ito, si Ronnie naman ay nakatayo lang sa gilid. Halos manghina siya sa kabigatan ng kanyang nasaksihan. 2 sila ni Udan. Dahil hindi niya lubos maisip na sa isang simpleng pag-uwi lang nila ng ama niya sa baryo ay mauuwi sa ganitong klaseng trahedya. Nang sumunod na araw, tahimik nang muli. Bumalik na sa normal ang baryo. Wala nang mga aswang. Wala nang kababalaghan sa gabi. Pero may iniwan namang takot at alaala ang mga pangyayari. At pagkatapos ng 2 taon ni Ronnie na nanirahan sa Kibugtot, doon din nagpasya si Ronnie na bumalik na lang sa Nueva Ecija para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi na rin nagkabalikan ang kanyang ama at ina. Ang kanyang ama ay nanatili na lang sa baryo ng Kibugtot. Mabigat ang puso ni Ronnie sa ginawa niyang desisyon, pero tinanggap niya ang lahat dahil ganun talaga ang buhay. Si Ronnie ay natutong mabuhay kasama ang kanyang stepfather. Tahimik lang siya pero dala-dala niya sa kanyang isip ang lahat ng nangyari. Parang isang kwento na hindi niya kayang ilabas ng basta-basta. At yun ay ang kwento ng balon ng mga aswang sa baryo ng mga albularyo.